Good morning everyone. Good morning Mindanao, Philippines. Good morning America, Australia, Indonesia, Saudi Arabia, Italia. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaibigan, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa ating amang may kapal na siya po ang nagliligtas sa atin. Siya po ang may-ari ng ating buhay at lakas. Patuloy ako sa aking mga pagtuturo. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, nung una pa, nung nakaraan pang taon, nagsasabi na ako sa inyo, may mga barko na mga masusunog. May mga eroplano na mga masusunog. Dahil po ang sakay niyan ay sila mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Baguhay lang nangyari. Nung nakaraang araw, isang jet fighter bumagsak doon sa bundok ng Bukidnon, Mindanao. Marami pang mga pangyayari na mangyayari sa taong ito. Tandaan niyo, kaibigan, kapatid, mula noong naitayo ang The Holy Quadro G Religion Incorporated, mula noong narehistro sa Security and Exchange Commission, natupad ang hula ni Propetang Isaias at ni Daniel. Ano ba ang mga ginagawa ng mga tao ngayon? Ang karamihan sa ang mga ginagawa sa karamihan ng mga tao ngayon, nagsisikap sila para makatamo sila ng mga pera, mga biyaya, para may magamit sila sa kanilang, mayroon silang makakain, mayroon silang maiinom, sa lahat ng mga kakailangan nila. Pero ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa po siya sa Israel? Ang sabi niya, huwag kayong mabahala tungkol sa pangsuot ninyong damit at huwag kayong mabahala sa mga pagkain at huwag kayong mabahala sa iyong iinumin, sapagkat yan po ay sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng yan ay ibibigay sa inyo. Unahin lamang ninyo ang ating Amang Diyos. Maliwanag po, di ba? Uulitin ko ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong mabahala sa inyong isusuot na damit. Huwag kayong mabahala sa inyong pagkain at sa iyong iinumin, sapagkat yan po ay ibibigay sa inyo. Humingi lang kayo at kayo'y pagbigyan. Kumatok kayo sa pintuan para ikaw ay pagbubuksan. Hanapin mo para iyo pong masusumpungan. Bakit ngayon marami ang mga tao, hindi lamang dito sa ating bansa ng Pilipinas? Bakit maraming mga tao ginagawa nila kahit kasalanan na? Nagnakaw sila, ang iba, mayroon pang iba dyan, nangingidnap ng mga bata. Ipagbinta nila yung mga lamang loob sa bata, mahal kasi yun eh. Yung kidney, yung puso, mahal yun. ginagawa nila, pumapatay sila.
Totoo naman po, nung una pa, may mga taong gumagawa ng mga masasama na pinapatay sa harap mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero iba na ngayon ang utos kasi iba na. Sa una lang yun, wala na ngayon. Kasi mula noong ginawa ng ating Amang Diyos ang 10 commandments of God, 10 utos, di ba? Mula nung ginawa sa pamamagitan. Sino yun? Di ba si Moises? Sa pamamagitan ni Moises, pinaakyat kasi si Moises doon sa bundok ng Sinai para doon makipag-usap sa kanya ang ating Amang Diyos. At narinig ni Moises ang tinig ng ating Amang Diyos. At nakita ni Moises doon sa isang puno ng kahoy na lumiliyab sa apoy, pero wala siyang nakitang tao o ano pa man. Kundi doon nagmula ang tinig. Ito ang sabi ng ating Amang Diyos, ang aking utos. Nandyan na po ang huwag kang pumatay. Huwag kayong magnakaw. Nandyan na po sa 10 commandments of God. Bakit ngayon ginagawa nila? Lalo na ngayon dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Marami ang mga taong magnanakaw. Diyan sa Kongreso at sa Senado, maraming taong mga magnanakaw. Nakasulat na sa banal na aklat mula pa noong una. Ang sabi sa banal na aklat, huwag kayong magnakaw, huwag kayong pumatay, sapagkat lilipulin ko kayo, kayong lahat na gumagawa ng mga kasalanan. Susunugin ko kayo. Alam niyo po mga kapatid, kaibigan, ano ang mga pangyayari doon sa dagat-dagatang apoy? Doon ka susunugin. Ano ang mangyari sa inyo? Gusto kang mamatay doon, pero wala nang kamatayan. Ang mga uod doon, buhay na siyang magpaparusa sa inyo. Doon sa ibang bansa ngayon, nagulat sila sapagkat ang tubig na dumadaloy sa kanilang mga ilog ay mga dugo na. Kapatid, kaibigan, ang lahat ng mga palatandaan na sinasabi sa banal na aklat ay natupad at natupad na. At ito ngayon ang aking karapatan at ito ngayon ang aking tungkulin, ang paghayag ng katotohanan para ang lahat ng tao malaman nila mali yung mga ginagawa nila. Sinisiraan mo yung kapitbahay mo? Sinisiraan mo yung kaibigan mo? Huwag mo silang patulan. Huwag mo silang sisirain. Kapag sino man ang magsisira sa kaibigan, kapitbahay, kapatid, sisirain din ng ating Amang Diyos ang kanilang buhay pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, gusto ng tao, hindi siya gusto mapunta doon, ihulog siya sa dagat-dagatang apoy. Sino?
ang isang anghel. Nakakalad ka rin siya. Hulog siya doon sa dagat-dagatang apoy. Yun si San Miguel. Kakalad ka rin kanya. Ayaw mo, walang makapipigil. Kasama ni San Miguel, si Anghelo. Marami pang mga anghel na kasama nila na siyang kakakaladkad sa inyo para ihulog kayo doon sa dagat-dagatang apoy. Bakit ngayon ay hindi ka pa magbago? Gusto mo bang matikman ang parusa ng ating amang Diyos? Sige nga, kung ikaw ngayon ay may sugat sa iyong katawan at kakainin ng uod yan, anong pakiramdam mo? Tandaan mo, kaibigan, kapatid, doon sa dagat-dagatang apoy, ang mga uod doon ay walang kamatayan. At ikaw, naihulog doon sa impyerno na yan. Gusto kang mamatay doon, pero hindi ka na mamatay. Magtiis ka. Araw at gabi, walang pahinga ang tao diyan. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo ito. Sa taon na ito ay maraming mga pangyayari sa buong daigdig. Unang puputok ang pinakamalakas at pinakamalaking bulkino sa Taiwan. Kasabay ang malaking bulkino diyan sa Hong Kong. Pangatlo, yung malaking bulkino diyan sa Visayas. Matagal ko na pong sinasabi yan nung una pa. At walang maniniwala sa akin. Sa pagbutok ng iba pang mga bulkino sa buong daigdig, diyan lumabas ang Dabiguan. Tandaan mo, kaibigan ng kapatid, ang Dabiguan yan, maraming mga scientist na natatakot sila. Ang hindi lang nila alam kung kailan at ano ang simula ng tsunami na yan. Tandaan mo, kapag puputok yung bulkino na nasa ilalim ng dagat, tiyak na may malaki at mabilis na tsunami. Bakit doon sa Taiwan mag-umpisa? Sapagkat sila, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay mga Buddha. Bakit sa Hong Kong ganun din? Nung nagsabi ako, tandaan mo, kaibigan, kapatid, na may mga malalaki, may mga syudad, mga bansa na susunugin ng ating amang Diyos. Di ba, mayroon? Magtatanong ako sa iyo, kapatid, totoo ba? Mayroon o wala? Mayroon. Unang sinunog ng ating Diyos ang syudad ng Sodoma at Gomora. Ang sunod, ang Los Angeles, California. Ang sunod, ang Hong Kong. Ang sunod, isang syudad din sa China.
ilang bansa ngayon sa buong mundo na nakita nila at wala na silang tubig na maiinom sapagkat ang mga ilog na dumadaloy sa ilog nila ay mga dugo na. Hindi lang 4 na bansa. Marami pa. Lagi niyong itanim sa inyong puso't isipan ang lahat ng mga palatandaan na nakasulat po sa banal na aklat ay natupad na. Natupad na. Bakit ngayon hindi ka pa magbagong buhay? Bakit ngayon hindi ka pa magmilay-milay sa iyong sarili? Yung mga sakuna, yung mga sakit, yung mga karamdaman na naramdaman mo ngayon sa iyong katawan, yun ay mga pagsubok po lamang. Tandaan mo, kaibigan, kapatid. Lahat tayo bilang isang tao, mayroon po tayong karamdaman. Pero tandaan mo, kaibigan, kapatid, walang mananaig kapag manalangin tayo palagi sa ating Amang Diyos. Ang lahat ay ibibigay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tandaan mo ito. Ikaw, San Anton, mag-ingat ka sa iyong sarili. Magbago ka sa iyong buhay. Ginagamit ka ni Satanas. Huwag kayong padadaig ni Satanas. Ikaw, San Mateo, huwag kayong padadaig. Ginagamit kayo ni Satanas. Nandito na sana ang mga marami na mga tao. Pero silang lahat nadaig ni Satanas. Nandito na sana si Santa Josefa. Nasaan sila ngayon? Wala na. Nandiyan na sana. Pero tandaan mo, kaibigan, kapatid, marami pa po akong hinihintay. Ako lamang ang makapagsabi kung sino ka at ano ang pumasok sa inyo na espiritu. Angelis ba? Apostolis ba? Huwag ka lang magpalta sa pagpunta dito sa bahay-sambahan. Lagi kang manalangin na may Amang Diyos na siya pong mangunguna sa atin. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.